Ito na po, pag-usapan natin itong ang impeachment hearing raw nitong ni Vice President Inday Sara Duterte kasado na raw sa April 14. Yan ang ipinagmamayabang ng House Committee on Justice dyan sa Kamara. Kasado na raw sa April 14 ang hearing at papuntahin nila itong si Madriaga dyan. Ang tanong dyan, no? Kasi gusto nilang pumunta rin si VP Sara dyan sa hearing na yan. Ang tanong, ito yung tanong, pupunta kaya si VP Sara? Yan ang pinakatanong, pupunta kaya si VP Sara? Kung pupunta si VP Sara, hindi ba papahiyain si VP Sara dyan? Baka hahanapan na naman ng issue, hahanapan na naman ng kasalanan itong si VP Sara? Yan ang pinakatanong, okay? Mamaya ipakita ko yung balita na yan at pag-usapan natin yan, okay? Pag-usapan rin natin na itong si Senator Bongo, alam naman natin itong si Senator Bongo, no? Tahimik lang itong si Senator Bongo, pero si Senator Bongo nagsalita na kahapon, no? Na iginiit na babalik lang ang normal na pamumuhay kung Duterte ang mamuno. Okay? Yan ang yan ang laging pananawagan ng mga kalyado ni Duterte, and especially itong si Senator Bongo, na kapag si Duterte ang mabalik, si VP Sara man, kung sino man sa mga Duterte ang maging presidente, at kung maibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas, mababalik raw ang normal na buhay sa Pilipinas. Kasi alam naman natin kung paano nagiba, nasira ang bansang Pilipinas. Bagsak ang ekonomiya, marami ang gutom, bumabalik ang krimen. Hindi na normal ang pamumuhay ng Administrasyong Marcos. Ang panawagan po ni Senator Bongo, ibalik ang mga Duterte para mabalik ang normal na buhay. Ang tanong, ang pinakatanong ko dyan, ano ba? Sang-ayon ba kayo kay Senator Bongo? Yan ang pinakatanong. Sang-ayon ba kayo? At tama ba si Senator Bongo dyan? Ramdam ba ninyo ang hirap ng buhay sa Administrasyong Marcos? Ano ang maikukumpara ninyo sa Duterte administration at sa Marcos administration? Yan ang alamin natin mamaya. Pag-usapan natin yan, ipakita ko yung speech ni Senator Bongo, okay? At last but not the least na ating pag-uusapan, heto, trending na trending ito kanina. Ngayon lang pala. Itong si Senator Marcoleta ay muling ginisa itong Department of Energy, no? Na baka ito ay makatulong sa atin. Pero bakit kayo dyan, hindi nyo ginagampanan ang inyong mga trabaho? Bakit taas pa rin ang ating presyo ng gasolina? While in fact, yung mga neighboring countries natin, mabababa na yung mga presyo. Lahat naman siguro ng bansa, no, sa Asia, nakaranas ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero tayo lang ang pinakamataas. Tayo lang ang hindi bumaba. Yung iba bumaba na yung presyo, pero ang Pilipinas, mahal pa rin. Anong klase yan? Di ba? So yun po ang pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. Bago ang lahat, like and share para kakalat ito sa taong bayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. Okay? Heto, unahin muna natin itong patungkol po sa impeachment na proud na sila. Okay, ito. Wala na raw makakapigas sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte. Bukas na po yan. Dadalo pa naman sa pagdinig ang dati umanong bagman ng bise na si Ramil Madriaga. Para sa detalye mula sa Batasang Pambansa, may Express Report si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang aasahan natin bukas sa impeachment hearing ng bise? Yes, Ruth, tuloy na nga yung impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice. Bukas po yan ng umaga. Giit ni House Committee on Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mahalaga ang pagdinig bukas. Isa nga sa pinakaabangan na yung pagharap ng umano'y bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Bagay na nauna nang itinanggi ng bise. Giit ng kanyang kampo, hindi raw ito naging tauhan ni VP Sara. Naghain din ng perjury complaints ang bise laban kay Madriaga at petisyon sa Korte Suprema para ipahinto ang impeachment proceedings. Pero dahil walang temporary restraining order o TRO, tuloy po ang pagdinig. Giit ang kampo ng bise, kung makapagsalita ang komite, akala nila missing link si Madriaga. Pero tinuturing nila itong weakest link. Matatandang inilatag ni Madriaga sa kanyang affidavit kung paano at kani-kanino ipinamahagi ang confidential funds ni VP Sara. Panawagan ni Ridon, magpakita na lang daw si VP Sara sa pagdinig at doon ilatag ang kanyang depensa laban kay Madriaga. At hindi puro sa press conference ng kanyang abogado. At ito nga kapapasok lamang na balita, Wolf, kinumpirma ni Ridon na may natanggap na dokumento ang House Justice Committee. Naghain daw ng petisyon ng asawa ni VP Sara na si Attorney Man Carpio ng petisyon sa Quezon City Regional Trial Court. Kitang-kita mo talaga dito na ginisaan nila ng ginisa si VP Sara. Tahimik lang si VP Sara, ha? Pero gusto nilang ipatawag dyan. Dinala na nila si Madriaga na alam nila na walang kredibilidad itong si Madriaga, pero still, dinala nila doon.
pahiyain nila talaga yung mga Duterte. Mga desperado na talaga. para ipatigil yung paglabas ng mga ipinasasampinang dokumento. Kabilang nga doon sa mga nirequest ng komite sa Bureau of Internal Revenue ang income tax return ng mag-asawa para makita Tingnan ninyo. Pati itong SALN ng pamilya ni VP Sara, talagang malisyoso sila, no? Naghahanap sila ng pwede nilang ibintang ni VP Sara. Naghahanap sila kung ano yung ipapahiya na nila kay VP Sara sa taong bayan. Ganyan sila. kung may paglobo nga ba o umano'y unexplained wealth ang bise. Naniniwala naman Unexplained wealth raw. Paano yan magiging unexplained wealth na hindi pa ninyo pina-explain? Di ba? And she can explain that sa Senado. Bakit gusto nyong ipa-explain dyan sa hearing ninyo? Yan ang pinakatanong. Kasi magpasikat. Magpasikat sila. doon na ibabasura ito ng RTC group. Marian, speaking of the Dutertes na rin, gusto ko lang malaman, may reaksyon na kaya yung mga mambabatas dyan dun sa pinalutang ni Senator Robin Padilla na future president rin daw ng bansa, si Davao City Mayor Baste Duterte. Yan ang takot sila dyan. Kasi kahapon, nag-speech na itong si Mayor Baste Duterte. At syempre, yung mga loyalista at yung mga dilawan na mga leaders, natakot sila. Kasi ang sabi nila, ang narrative na naman na ipinakalat nila, na kapag si VP Sara ang ma-impeach, ang papalit raw na kandidato si Mayor Baste Duterte. Yan ang ano nila na naghahanda na raw ang pamilya Duterte in case na ma-impeach si VP Sara, merong papalit, itong si Baste raw ang papalit. Itakot kayo dun, oh. Natakot kayo dun. Pero in the other side, ang mga Duterte po ay hindi ganyan. Okay? Hindi po gahaban sa kapangyarihan ang mga Duterte. I know for sure, si Baste, hindi iyan nangangarap na maging presidente. Unang-una, siguro, duda ako, he is not qualified kasi siguro sa kanyang edad. Okay? I don't know, hindi ko alam kung ilan na ang, ilan na ba? How old is Baste Duterte? Hindi ko lang alam. Or if he is qualified or not. Pangalawa, hindi naman sila, ayon nga kay Baste, I want to live a normal life. Maganda raw ang kanyang buhay sa pagiging mayor sa Davao. Bakit naman ako pupunta dyan sa pagiging presidente na sakit lang yan sa ulo? Pero si VP Sara, alam niya na nangangailangan ng tulong ang bansang ito, kaya he wants to change the country. Yan ang sabi niya. If ito yung panawagan, if this is the calling of this country na ako yung magiging presidente, sabi niya, I will sacrifice myself. Kasi po hindi biro ang pagpasok ng pagiging presidente. Hindi yan biro. Nakasalalay ang magkano na ba tayo ngayon? Mga 20 million plus na taong bayan sa, di ba? So, hindi yan biro. Hindi yan kagaya ng mga mindset ng mga loyalista at mga dilawan na parang laro-laro lang nila itong pagiging pangulo. Okay? Tapos, ngayon, naghahanda talaga sila kasi ayaw nila na Duterte ang mamuno dito sa Pilipinas. Ruth, naniniwala si ACT Church Party List Representative Antonio Tino na maagang pangangampanya na naman yan. Malinaw daw na may plan B na. Maagang pangangampanya raw ito kasi nagtipon-tipon yung mga kaalyado, mga lawyers ni Duterte. Alam niyo sa totoo lang, hindi ito maagang pangangampanya. Sigaw ito ng boses ng masa, sigaw ito ng boses ng taong bayan na hirap na sila. Hindi ito papangangampanya. Hindi naman pamumulitika ang ginagawa dito Mga Duterte, maaring pinopronta na raw at binibigyan ng platform itong si Davao City Mayor Baste Duterte sakali kasing matuloy po sa conviction at ma-impeach na nga itong si VP Sara, hindi lang siya matatanggal sa pwesto. Kasama na rin dyan yung perpetual disqualification from office o hindi na siya maaring makatakbo muli. Actually, no, sa totoo lang, ito totoo. Ang kampo ng mga DDS, okay? I will consider myself as DDS. Sa mga DDS po, sa kampo ng mga Duterte, sa kampo ng mga kaalyado natin, kapag si VP Sara ay ma-impeach at hindi na pwedeng tumakbo bilang presidente, o kung sakasakaling si Baste Mayor Duterte, gagawa na naman nila ng kasalanan para hindi makatakbo talaga ang mga Duterte. Sa totoo lang, ang daming pwedeng maging presidente sa kampo ng mga Duterte diehard supporters. Kasi kung sino ang i-endorso ng mga Duterte, talagang susuportahan niya ng mga DDS. At ang mga DDS, sila yung nagdo-dominate sa bansang ito. Pinakamarami po ang DDS sa bansang ito. So kahit sinong ipasok mo dyan, Robin Padilla, Senator Bongo, Baste Duterte, Congressman Paulo Duterte, mananalo yan. Pero tingnan nyo, hanggang ngayon,
ang loyalista at ang mga dilawan hanggang ngayon, wala pa silang kandidato. Litong-lito pa sila. Kasi kahit isa sa inyo, wala talagang mapili. Puros talaga may tupak. Wala silang kandidato. Pero sa mga sa mga DDS, ang daming reserve na mga pwedeng tumakbo. Kasi alam ng taong bayan na mga matitino itong mga taong ito. Hindi kagaya ng mga loyalista at mga dilawan, hanggang ngayon wala pa silang kandidato. Kasi wala namang mapili, puros mga loko eh. Puros gago lahat. Kaya maaari ito ang plan B ng mga Duterte, ang pagpapatakbo ng isa pa raw kandidato sa pagkapangulo at ito na nga raw, si Mayor Baste. Balik sa iyo. Yan pong express. So, yan po ha. Ako, very obvious na itong hearing na gaganapin nila dyan, walang iba dyan kundi paninira yan ng mga Duterte. It's all political. Huwag na tayong maglokohan. It's all political. Ayaw nilang tumakbo si VP Sara. Kaya ngayon, bugbugin nila ng bugbugin si VP Sara. Kaya ikaw, VP Sara, huwag kang pumunta sa House of Representatives, sa House Committee on Justice, kasi bugbugin ka lang nila ng bugbugin. At alam ko naman, VP Sara, na hindi ka magpapabugbog. So, syempre, kung mag-hearing kayo dyan, sisikat lang sila sa kasikatan mo, VP Sara. Kaya huwag kang pumunta. Di ba? Hayaan nyo sila kung ano yung desisyon nila. Kung gusto na sila magbutuhan na sila. Huwag ka lang pumunta kasi pasikat yan sila. Gagamitin ang kasikatan mo para sisikat sila. Okay? Heto. Itong si Senator Bongo rin nagsalita na. Pakinggan natin. Tahimik lang po ako nagtatrabaho rito. Galit po ako sa maling sistema. Galit po ako sa anumang uri ng korupsyon. Galit po ako sa anumang nagpapahirap sa taong bayan. May mga taong katulad ko na tahimik lamang, pero huwag ninyong ipagkamali ang katahimikan. Actually, si Senator Bongo, di ba? Kung makikita mo ang kanyang social media, wala naman siyang ibang ginawa kundi nag-iikot lang sa bansa. Gumagawa lang ng tulong sa taong bayan. Hindi naman ito laging nagsasalita na binabanatan si ganito, binabanatan si ganyan. Wala, di ba? Ngayon lang yan nagsalita. Na crisis na ngayon. Ang katahimikan namin ay hindi kahinaan. Ito ay pagpili ng tamang paraan at tamang panahon para lumaban. Hindi po ako maingay na tao, pero malinaw po ang aking paninindigan. Dahil sa kabila ng lahat, iisa po ang galit natin sa anumang nagpapahirap po sa bawat Pilipino. Ang akin pong ninanais sa ngayon, ang wish ko po ay makabalik tayo sa normal na pamumuhay. Yun. Ito yung panahon na napakahirap po maging politiko. 26 years po akong nanilbihan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sarap pong makapaglingkod sa bayan. Ang sarap pong makatulong sa bawat Pilipino. Pero ito yung panahon na napakahirap pong maging politiko. Kaya pinagdadasal ko po, unang-una, na makabalik tayo sa normal na pamumuhay. At mangyayari po yan kung Duterte po ang mamumuno. Duterte! 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 At pangalawa po, nakikiusap po ako sa inyo. May Panginoon naman po. Pagdasal natin na nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong, maayos na kalusugan, at makauwi na po siya sa lalong madaling panahon. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Mga kababayan ko, alam kong ilan sa inyo ang galit. At alam mo, ang pagmamahal ng taong bayan kay FPRRD, hindi yan makukuha ni BBM. Ito, mga ganitong pagpupulong ng mga supporters ni Duterte, walang ganyan sa Marcos administration. Wala. At ang galit na ito, hindi tayo naninira ng kapwa Pilipino. Hindi tayo naninira ng gobyerno, kundi para itama ang mali at maglingkod ng tama para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa Rage Coalition, sa inyong inisyatiba. Maraming salamat sa PDP Laban. At maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay VP Inday Sara Duterte, kay Mayor Baste Duterte, sa Duterte family. Ako naman po, alam nyo naman na sobrang mahal ko po si Tatay Digong. Sobra pa sa tatay ang turing ko sa kanya. Kung mahal ko po si Tatay Digong, mahal ko rin po ang kanyang pamilya. Huwag nyo na po akong... ito yung mga panahon na magkaisa po tayo para sa ating layunin. Huwag nyo na po akong pansinin sa politika. Ang importante po sa atin dito, si Tatay Digong at ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga kababayan ko, mahal na mahal ko po. Yan So, yan ang ni Senator Bongo. Ibalik natin yung buhay ng dapat sa taong bayan. Ngayon, sa totoo lang, sa Marcos administration,
talagang hirap na hirap tayo. Maganda na sana yung sinimula ni FPRRD. Akala natin na kapag si BBM ang maging presidente, ay ipagpatuloy niya ang mga magagandang nagawa ni FPRRD pero hindi niya ginawa.